kotse ba? Feel kotse na. Talaga namang most requested ang automatic transmission sa Pilipinas. Kailan nga lang napilitan ng Suzuki na lagyan ng matic ang espresso nila na dating exclusively manual. Paano? Maraming nagkakagusto rito pero ayaw na ng burden ng clutch. Pero para sa mga masokista dyan na hindi iniinda ang traffic kahit 3 ang pedal, para sa inyo ang video na ito. I'm your senpai ng Turbuhan, Stanley Chi, and this is the top list of cars with manual transmission in the Philippines. Walang price range, walang kategory, lahatan to, kaya madami-dami ang nasa listahan natin ngayon. Siyempre pa, don't forget to like and subscribe to our channel and click the bell icon para una kayo sa mga useful videos tulad nito. Para hindi tayo malito, hinati namin ang listahan into different segments. Siyempre, unahin na natin ang cute bunch na hatchback. Dahil karamihan sa mga ito ay entry-level offerings. Hindi nakapagtaka na marami sa kanila ang may manual pa rin sa lineup. Pero tulad ng ibang sasakyan sa listahan na ito, karaniwang nasa base model lang ang manual transmission. Nandyan ang Chevrolet Spark na standout dahil sa 1.4-liter engine nito. Siyempre, nandito ang Honda Brio, Mitsubishi Mirage GLX na kailangan na rin ng update na bago and upgraded Suzuki Espresso at siyempre, ang Toyota Wigo na dalawa ang manual variants. Siyempre pa, may mga sedan tayo sa listahan. Ito kaya ang unang favorite na uri ng sasakyan ng mga Pinoy. Kaya nga malapit sa puso ng mga manual fanatics ang mga sedan. So ano nga ba mga sedan na may 3 pedal pa? Nandyan ang Changan Alsvin na pinakamura sa section na ito. Ang Geely M Grand ay may new base model din na naka-manual. Sumusunod ang Mitsubishi Mirage G4, MG5, Nissan Almera na may automatic aircon kahit sa base model na manual. Suzuki Dzire and Volkswagen Santana at syempre ang numero 1 sedan in the Philippines, ang Toyota Vios. May manual pa yan. Kung gusto nyo naman ng mas mataas, may choices pa rin tayo dyan mga ma'am sir. In this section, pinag-isa na natin ang mga crossover and MPVs dahil medyo konti lang naman sila unlike yung mga naunang sections in this video. Anyway, nandyan ang Honda BR-V. Kung gusto nyo naman ng mas maliit, may Hyundai Creta. The Hyundai Staria is also in this list pero cargo and commuter model lang ang may manual. There's also the Kia Stonic, the Toyota Race, MG RX-5, and the game-changing MG ZS. May Maxus G50 din na nakasali, so syempre, nandyan din ang rivals na Mitsubishi Expander, Nissan Livina, Toyota Rush, and Suzuki Ertiga. May iba pang Toyotas na napasama dito like the Avanza, Light Ace, High Ace, and Innova. Siyempre, hindi mawawala ang pickups and SUVs na mag-retain ng manual transmission. Para kasi sa karamihan, very maintenance-friendly ang manual, so mas pang-bakbakan. So ano nga ba mga pinagpipilian pagdating sa big boys of motoring? We have the Ford Ranger, Photon Thunder, Isuzu D-Max na kaka-refresh lang, Isuzu MU-X na may bagong tailgate technology, Mazda BT50, Mitsubishi Montero Sport, Mitsubishi Strada, Nissan Navara, Nissan Terra, Suzuki Jimny, Toyota Fortuner, and Toyota Hilux. O di ba? Pasok yung mga magkakapatid na pickup and SUV combo. Swak kasi sa customer base ng mga yan ang manual transmission. Karamihan sa mga nagsasabi ng gusto nila ng manual ay dahil sa driving pleasure na kaakibat nito. Iba nga naman yung experience kung nasa highway ka, magda-downshift tapos banat to overtake. Kesa sa idiin mo lang paa mo sa throttle tapos hihintayin mo yung kotse mo na maunahan yung nasa harap niya. Kaya naman, last section in our top list ay cream of the crop, the high-performance cars na may 3 pedals pa. Siyempre, una na dyan ang Honda Civic Type R na mas minimalist na ang design ngayon. Kung hindi mo kaya ang presyo niyan, there's still the Subaru BRZ and WRX na available with a 6-speed manual. Kung hindi pa rin enough,
pwede kang mag-Mazda Miata MX-5 in either soft top or hard top versions. At syempre, nandyan ang GR Boys from Toyota in the GR Yaris and the GR86. That's it for our top list of the cars with manual transmission in the Philippines. Reminder lang ha, except sa performance cars, karamihan sa mga ito ay lower level o base variants ng mga sasakyan. So, don't expect much when it comes to amenities. Pwera na lang sa ibang exceptions tulad ng Chevrolet Spark na same features ang matic at manual. Pero yun, that's it for this video. Be sure to follow and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon ha. I'm your host Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan na pinapalala sa inyong lahat na i-follow ako sa mga social media accounts ko. Meron akong Facebook, Instagram, TikTok, meron din ako sariling YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. Makinig rin kayo sa mga podcast ko. Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. Tapos yung mga racket ko sa 1PH, 1 News, and Radyo 5. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Philcoche. Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!